Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Magpuri kayo mga anghel ng Diyos, sa Panginoong may kapal. Magpuri kayo mga langit, sa Diyos na sa inyo'y lumikha. Magpuri kayo sa Panginoong Diyos, lahat ng santinakpan. Magsiawit kayo at siya'y pagdangal magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Kaisa ng buong simbahan, gunitain natin ang ating mahal na ina sa titulo o sa pagdiriwang ng kanyang pagkareyna upang tayo maging marapat sa misang ito. Halina't magsisimula tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Sama natin sa panalangin ang mga tumutulong sa atin, ang mga may sakit, mga nag-aalaga sa kanila, at ang ating mga OFW na mahal sa buhay at kakilala. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong aming maging ina at reyna ang nagsilang sa iyong anak. Ipagkaloob mong kami lubos niyang dinadalangin ay makarating ng maluwalhati sa iyong paghahari, sa iyong mga supling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malaon ng nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Yung pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang paghahambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin.
sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari. Upang matatag ito at pananatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran. Ang ngalan ng Poon, pupurihing tunay. Siya ay naghahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Walang katulad ang Panginoong Diyos. Nasa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas, siya'y tumutunghay. Ang lupa at langit, kanyang minamasdan. Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok, ang mga mahirap, sa pagkalugami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay sinasama. Nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ngalan ng Diyos sa idangal, ngayon at magpakailanman. Sumainyo ang Panginoon, At sumairi, ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, Galilea, sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos." Wika niya, "Sumasayo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. At sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya, tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyong Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog. Ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Isokristo.
Welcome po sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Sasamahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Kamakailan lamang po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat kay Maria sa kalangitan, kaluluwa at katawan. Ngayon naman ay ang pagdiriwang natin ng kanyang pagiging reyna. Kaya sa totoo lang, kung pagdudugtungin natin, talagang konektado ang dalawa. Na sa pag-akyat ng Diyos kay Maria sa kalangitan, siya namang paghirang sa kanya bilang reyna ng sandaigdigan. And so we have the fifth glorious mystery and paintings, images like this. With Mary being crowned as queen, being crowned by the Trinity. Nakaw, masuusok dyan ang ilong ng mga kapatid nating hindi Katoliko. Sabihin nila, nakakita nyo na, dino-Diyos nyo. Si Maria, tao lang din naman siya. Alam po ninyo, kahit ako, if we will take that picture as it is, may scandal. Pero, ang painting lalong-lalo na ay isang paglalarawan ng mas malalim na katotohanan na kung maintindihan lamang po natin, malamang sa mas maunawaan, mas ma-appreciate natin yung painting. Una, pinapakita po sa painting na yan ay yung pagiging reyna ni Maria ay hindi talaga galing sa kanya, kundi kusang loob na ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. Siya bilang ina ng hari ng mga hari. Di ba't yun ang sinabi sa Ebanghelyo? Siya na magiging anak ni Maria ay tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa ang kaniya ko magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan. O hindi nga ba yung pagiging reyna ng hari as being the queen mother goes back all the way to the ancient times. Kapag ang anak ay hari, queen mother, queen, ang nanay niya. That is why during the visitation, ano ang sabi ni Elizabeth kay Maria? Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Gayon na lamang ang paggalang at pamimitagan ni Elizabeth kay Maria, gayong hamak ang tanda niya kay Maria. At ang dahilan ay sapagkat ang Panginoong Jesus na hari ng mga hari ay nasa sinapupun ni Maria. So yung pagiging reyna ni Maria, hindi niya inangkin yun, hindi niya dinemand yun, kusang ipinagkaloob ng Diyos sa kanya. At ang pagiging reyna ni Maria ay dahil sa pagiging hari ng mga hari ng anak niya. Kung ang Panginoon ay tunay talagang maghahari sa ating buhay, hindi magiging mahirap para sa atin na ituring si Maria bilang reyna din ng buhay natin. Kaugnay nito, ang pagiging reyna ni Maria ay hindi rin para sa kanya, kundi para sa atin pa rin talaga. Minsan meron akong nabasa, kahit saang lugar, may reyna talaga ng mga chismosa. Malas mo lang kung kapitbahay mo pa. Malas talaga. Kasi hindi naman pwedeng hindi ka makipag-usap dyan. Makikirelate ka dyan, makikipag-usap ka dyan. Paano kung sa pakikipag-usap mo, masangkot ka sa gulo? O baka later on, ikaw na ang topic sa kanya mga kwento. Ikaw hirap. Hirap makipag-relate nang hindi ka dapat maging malapit. Kasi delicate. Yok lang. Pero mahirap naman talaga. Mahirap ding magkaroon ng reyna na parang ang layo-layo sa'yo, na walang connection sa'yo. Sapagkat sobrang taas, sobrang yaman, sobrang yabang. O hindi nga ba't according to some reliable reports sa UK, yung mga Britons ay nawawalan na gaano ng interes sa royal family sapagkat nila, hindi naman nila maramdaman at makita ang koneksyon at halaga ng pamilyang ito sa pang-araw-araw na buhay nila. Buti at hindi ganito ang pagiging reyna ng mahal na ina. Ang kanyang pagiging reyna ay hindi sa ikapapahamak natin, kundi sa lalo pang ikabubuti natin. Ang kanyang pagiging reyna ay hindi disconnected sa atin, kundi lalo pang konektado sa atin, sa kapakanan natin, sa kabutihan, sa kaligtasan natin. Ito para sa akin ay pagbibigay ng Panginoon sa Kanya ng role pa rin para sa kaligtasan natin. Sapagkat tayo naglalakbay pa dito sa lupa. Yes, hindi kailangan ng Diyos ng tulong. Pero bakit pa pinili niyang kailanganin si Maria?
nung magkakatawang tao siya. Di ba? At hindi lamang para maging ina niya, si Maria, kundi para makasama niya. Nandyan lagi si Maria, nakasuporta sa kanya hanggang sa huli. Sa paanan ng krus niya, iniwan siya ng iba, pero hindi ng kanyang mahal na ina. Na mula una hanggang huli ay naging alipin niya, tagasunod niya. Naging totoo ang mahal na ina sa sinabi niyang, ako'y alipin ng Panginoon, maganap sa akin ang iyong sinabi. Kaya kahit kaya ng Diyos siyempre mag-isa para tayo iligtas niya, mula noon hanggang ngayon, maliwanag na kinakasangkapan pa rin niya ang mahal na ina. Sa Book of Revelation, chapter 12, verse 1 and following, ay mababasa natin doon ang isang pangitain sa langit. Sa pangitain ito, nakita, namataan ang isang babae na nararamitan ng araw at nakatungtong sa buwan, nakakoronahan ng may 12 bituin. Ito'y napapasigaw sa hirap sapagkat nakatakda ng mga anak habang may napakalaking pulang dragon sa kanyang paanan. Hinihintay ang kanyang magiging anak para lamunin ito. Nanganak nga ang babaeng ito ng isang lalaki na nakatakdang maghari sa lahat ng bansa according to the Book of Revelation. Biglang may umagaw sa batang ito at naglagay sa trono ng Diyos. Samantalang ang babae ay inihatid ng Diyos sa ilang upang ingatan. Mga kapatid, para sa ating mga Katoliko, yung babaeng yan na nakokoronahan sa kalangitan ay ang ating mahal na ina na mula noon hanggang ngayon at hanggang sa mga susunod pang panahon ay kinakatulong, kinakasangkapan ng Panginoong Diyos para sa kaligtasan nating mga tao. And wait, nga pala, di ba nasabi ko na yung pangitaing yan ay nasa chapter 12, verse 1 and following? Alam niyo po ba na sa ending verse naman ng chapter 11, ay sinasabi sa pangitain na nando naman sa langit ang kaba ng tipan, nasa templo ng Diyos sa kalangitan. Ang kaba ng tipan in the Old Testament ay siyang presensya ng Diyos para sa mga Israelita sapagkat nandiyan ang mana, nandiyan ang piraso ng mga tableta kung saan isinulat ng Diyos ang 10 kautusan. That is why yan ang presensya ng Diyos para sa kanila na isinasama nila sa pakikipagdigmaan dahil naniniwala sila na kapag ang Diyos ang kanilang kasama, sa pamamagitan ng kaba ng tipan na yan, siguradong mananalo sila sa laban. So yan ang nakita, yan ang pangitain sa ending verse ng chapter 11 na sinundan ng chapter 12 naman, verse 1 and the following na sinabi natin kanina. So magkadugtong yan. Kaya nga sa simula ng chapter 12 verse 1, ang sasabihin nun, pagkatapos nito, ibig sabihin, pagkatapos ng pangitaing makita yung kaba ng tipan, sino ba ang itinuturing natin kaba ng tipan? Sige nga, hindi ba't si Maria? Sapagkat ang nilaman niya, hindi lang sa sinapupunan niya, kundi lalo-lalo na sa puso niya, ay hindi lamang simbolo ng Diyos, kundi mismong Diyos. Kahit kung pagsasamahin natin ng dalawa sa pangitain na yan, chapter 11, chapter 12, ang sinasabi dyan ay ang kaba ng tipan at yung babaeng nakita sa pangitain, iisa lang yan, si Maria lang yan. Si Maria ang nagtataglay kay Kristo sa kanyang sinapupunan, sa kanyang kalooban, kaya maaasahan natin siya sa ating pakikipagdigmaan sa kasamaan. Basahin po ninyo yung iba't ibang mga pahayag ng mga exorcist sa iba't ibang panig ng mundo. And you'll realize, halos lahat sila, hindi man lahat, magsasabi na takot sa mahal na ina ang demonyo. Sabi nga po ni Pope Francis, where the Madonna is at home, the devil does not enter. Where there is the mother, disturbance does not prevail. Fear does not win. Hindi po ito katakataka sapagkat mayroon ang mahal na ina na wala ang diablo. Yun naman ang sekreto, di ba? Para sa laban ay manalo ka. Dapat lamang na lamang ka sa armas. At yung armas na meron ka, wala yung kalaban mo, armas. Weapons na malalakas. Si Maria may purity, wala niya ng demonyo. Si Maria may obedience to God, wala niya ng demonyo. Si Maria may humility, lalong wala niya ng diablo. At si Maria, nasa sa kanya ang Diyos. Lalong wala sa diablo ang Diyos. Ganon kamakapangyarihan
si Maria. At yung kapangyarihan niya, hindi galing sa Kanya, kundi dahil sa Diyos na nasa sa Kanya at sumasa Kanya. Kaya sana mga kapatid, sama natin ang mahal na ina sa mga laban ng ating buhay. Laban sa kasamaan, laban sa kapahamakan, laban sa karamdaman, laban sa mga sinasabi nating kamalasan, laban sa tukso ng kasalanan. Sama natin ang mahal na ina. Yun pong yakap ng ating mga nanay, mami, mama. Napakalaking bagay na kapag tayo natatakot, nasasaktan, nahihirapan. Diba? How much more ang pagyakap sa atin, ang paggabay sa atin ng mahal na ina na binigyan ng Diyos ng kapangyarihan upang gampanan ang ganyang misyon niya. Isipin po ninyo kung ang mga anghel, ang mga banal, mga propeta ay kinakasangkapan ng Diyos. Bakit niya hindi kakatulungin ang mahal na ina na mula una hanggang huli sa buhay ni Jesus ay nandiyan para sa kaligtasan ng tanan? Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa ating banal na pagdiriwang. Makita natin ang kahalagahan ng pagiging reyna ng mahal na ina sa buhay natin. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat mahal niya ang ako. samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo Alam kong diringgin ang Diyos sapagkat mahal niya ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata, Panginoon, sa pakikipaglaban ko sa puwersa ng kasamaan sa buhay ko, sa puwersa ng sakit, kamalasan, kasamaan, maniwala nawa ako na malaki ang tulong ng mahal na ina sapagkat meron siya na wala ang kalaban. Meron siyang purity na walang demonyo. Meron siyang pagsunod sa iyo ng walang demonyo. Meron siyang kababaan ng loob ng walang demonyo. At lalong-lalo na, meron siyang anak na tulad mo. Na takot ang Diablo. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos. Yan ang pakatandaan mo.
Hindi lang siya nandyan para sa'yo. Binigyan ka pa niya tayo ng mahal na ina upang tayo damayan, ipagdasal at idulog sa Kanya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mahal ka ng mahal na ina. Mahal na mahal ka pa ng Diyos. Saan ka pa? Magtiwala ka. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayong magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Tanggapin mo, Panginoon, itong aking alay sa iyo. Ibibigay, ialay, lahat ng yaman at buhay. Ihandog sa iyo, papuri sa ngalan mo, kahit na may kasalanan. Itong pusong nagmamahal, tanging hiling sa iyo, sana'y tanggapin ang alay ko. Ako ay tumatawag sa iyo, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin, sana'y tanggapin ang alay ko. Ang alay ko. Manalangin tayo. Pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayong ginugunita, si Mariang Mahal na Birhen ay nakikiusap na sa kaluluhan sana kami na naghain ng kanyang kalinis-linisang paghandog ng sarili sa krus. At ngayon nabubuhay kasama mo sa Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay pasalamatan. Ngayong pagiging reyna ng mahal na ina ay aming ginugunita. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay na ngayong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan,
Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo, at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo po ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagingdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurian, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ng aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat.
at sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na Na nag-aalis nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Na tuwina'y nasa iyong piling, sa araw-araw na paglusong ko sa buhay. Ikaw lang ang saksi, nag-iisang bantay. Dayuin man ako ng lungkot at hirap, tanggulan ko lagi, lingat mo't yakap. Salamat Maria, sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Salamat Maria, sa iyong pagpisan, sa bawat hapis, luwalhati at tuwa namin. Salamat sa pag-ibig at sa bawat dalangin. Salamat sa iyo, sa mga pagdamay mo. Kami patuloy na nagmamahal sa iyo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa haying nagbibigay buhay, sa paggunita kay Mariang Birheng Mahal, ay nakikiusap na humantong nawa sa pag-asalo sa piging na kailanman sa piling mo, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, ina ng pag-asa, ikaw nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nananatiling pusila.
Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuri mo kami mga tunay mong mga anak. Kaya ninais mo ni isa'y huwag mapahamak, maging sa'y walang tigil na panalangin, pati luhay pumatak. Huwag nawang mawala na saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inandiyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurian mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon, ay maparoon din kaming lahat ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya nawa. Mahalapiran ng lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong mga itinutulong sa parokyang ito na nagiging dahilan para makatulong din tayo sa iba. Marami pong salamat sa pagsuporta po ninyo. Ngayon po ay nagpapagawa tayo ng mga chapels sa iba't ibang lugar. Salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Palayan kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you